Magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon, meron akong share sa inyo na tips as a beginner content creator. So, bago ang lahat, bago ko po ituloy yung explanation ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod na videos ko na i-vlog. So, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Raymond Hamura or tinatawag na sa vlog ko ay Biyaherong Bukolano. So, ngayon, ang i-share ko sa inyo ay tips as a beginner content creator. So, kagaya ko, ako po ay isang bagong content creator. So, magiging bagong content creator ka pag ikaw talaga ay meron kang YouTube channel. At the same time, yung kakasimula mo lang talaga. So, importante as a beginner content creator, importante na dapat is huwag tayong mawala ng pag-asa. Palagi nating tandaan at isipin na maging positibo tayo sa pananaw sa buhay. Huwag tayong mawala ng pag-asa kung tayo po ay nagsisimula, kung tayo ay nag-upload naman tayo ng mga videos tapos parang hindi dumadami yung viewers, kunti lang yung subscriber. So ganun po talaga, tanggapin po natin ang katotohanan na as a beginner content creator, lalong lalo na pag tayo ay hindi po tayong kilalang artista, ang hirap po talaga sa totoo lang. Kaya importante lang, tumuloy ka lang kung ano yung nasimulan mo. Ang importante, upload ka lang ng upload ng mga content na talagang quality content dapat yung i-upload natin para nang sa ganun ay mas lalong maiengganyo yung mga viewers natin all over the world na tangkilikin yung ating mga videos. Kaya importante as a beginner content creator is upload lang tayo ng upload. Ako nga, based on my experience talagang nag-upload lang ako ng mga kahit anong upload ko. Kasi minsan talagang hindi natin alam kung ano yung needs natin sa pagbablog. Kung sa pagluluto ba, sa pag-travel ba, or sa tips ba, or tutorial. Hindi natin alam kung saan yun doon ang magkiklik. Kaya sa loob ng isang taon, importante, subok ka lang ng subok hanggang malalaman mo kung saan yung mas marami yung viewers at kung saan yung mas maraming tumatangkilik sa video mo. Doon ka tumuloy kasi sa totoo lang hindi mo talaga malalaman kung saan yung needs mo as long as hindi ka nag-try. Kaya importante, sumubok ka kahit hindi mo alam kung ano yung pinaka effective na needs mo sa channel mo, tumuloy ka lang. Huwag kang mawala ng pag-asa kasi ang hirap po talaga as beginner content creator, ang dami mong sakripisyong pagdaanan. Minsan, may isipan mo na parang ang hirap, parang hindi ko na kaya. Parang ayaw ko nang mag-YouTube content creator kasi para namang walang nangyayari. Lalong lalo na pag tinitingnan mo, yung YouTube channel mo is talagang kunti lang talaga yung subscriber. At the same time, kunti lang talaga yung watch hour mo. Kaya importante tumuloy lang tayo. Kasi sa totoo lang, importante lang dito is kung ikaw as a beginner content creator, tips ko sa inyo, hindi na naman kailangan mag full time as content creator. Kasi tandaan natin at isipin na lahat tayo ay merong mga needs at wants sa buhay. Kaya importante, as long as hindi pa malaki yung kita mo at wala ka pa talagang stable na kita sa pagiging YouTuber, importante na dapat is tumuloy ka kung ano yung nasimulan mo na trabaho. Importante na dapat is magtrabaho ka kasi kailangan natin ng pera para pangbayad sa mga bills, sa kuryente, sa tubig, mga needs, mga wants. Kaya importante, kung tatanungin nyo ako kung anong mas maganda, part-time o full-time, importante na dapat is mag-decide ka. Dapat kasi mentally and emotionally prepared ka dapat sa ganitong opportunity. Pag hindi ka pa prepared, don't do it in a full-time basis. Lalong lalo na po pag hindi pa talaga tayo kumikita. Kasi dito sa YouTube,
kailangan mo lang talaga is magkaroon tayo ng 1,000 subscriber at 4,000 watts hours. Talagang ang hirap kasi yung 4,000 watts hour na yun, talagang kailangan mo pa ng mga quality content at mas maraming viewers. Kasi importante sa totoo lang is the more na marami talagang viewers, mas dumadali yung makuha yung pagkaroon ng watts hours. Kasi sa subscriber, talagang hirap din talaga sa subscriber kasi kahit 1,000 nga lang talagang hirap. At mostly, based on my experience, thankful ako sa mga taong nanonood at sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel na kahit hindi ko sila kaano-ano, talagang tinatangkilik nila yung aking YouTube channel. Kaya sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat po. Sana lahat tayo ay magtutulungan sa mga adikain dito sa YouTube at magkaroon tayo ng magandang mga tips and tutorial at saka travel. So napaka-importante talaga dito is huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tumuloy lang tayo kasi dito sa YouTube, importante lang dapat ngayon dito is yung maging consistent tayo sa ating ginagawa. Upload na lang ng upload ng content. Kahit isang beses lang, isang araw, malaking bagay na yun. Kahit sideline mo lang, totoo lang. Kasi totoo lang, hindi mo naman kailangan mag full time dito. Lalong lalo na pag ikaw ay beginner at wala ka pang agad nakita. Kaya napaka-importante na dapat is mentally and emotionally prepared ka dapat. Kung gusto mo maging full-time content creator, dapat meron tayong gray area na titignan. Ibig sabihin, yung pag kumita ka na ng mas malaki pa sa monthly na kinikita mo sa employment, doon ka na mag-decide na mag full-time sa YouTube. So napaka-importante, meron tayong ditong tamang attitude at the same time meron tayong consistency na kailangan gawin natin. Tuloy lang, upload na lang upload. Kasi hindi natin malalaman kung saan tayo magkiklik sa mga videos na yan kung hindi natin susubukan na mag-upload ng mag-upload. Kasi once kasi na makapag-upload ka ng mga videos, na kahit anong videos, doon mo malalaman kung saan yung mas maraming viewers sa iyong YouTube channel. Kaya importante sa mga kapwa beginner, YouTuber, kagaya ko, huwag tayong mawala ng pag-asa. Tiwala lang tayo sa Diyos at the same time, pag-isipan natin kung ano yung mga content natin na dapat is talagang pinag-isipan talaga natin. Kasi sa totoo lang, mahirap kasi talaga na mag-ano ka ng content kung hindi ka nagre-research. So importante, before ka magkaroon ng content, before ka mag-upload, isipin mo talaga ng maigi kung itong mga videos na to ay nakakatulong ba to sa mga pangailangan ng yung mga subscriber at saka mga taong makakapanood sa yung video. Kasi hindi naman kailangan talaga dito is sikat ka talaga para maging monetize tayo. Importante, tuloy-tuloy lang, huwag mawala ng pag-asa, never ever give up. So ang hirap talaga pag nagsimula tayo kasi mostly yung mga friends nga natin, yung mga relatives natin, minsan o hindi ko naman nila lahat, pero kadalasan at karamihan yan, hindi naman lahat yan nagsumusuporta sa iyo. Lalong lalo na po pag ikaw ay nagsisimula ka pa lang. Kaya kung ano yung nasimulan mo, tumuloy ka lang. Kasi walang ibang makapagkaroon ng tagumpay sa yung YouTube channel kundi tayo mismo ang gagawa niyan. Kaya kailangan lang natin ang mga support sa ating mga viewers na sana tulungan tayo na umangat yung ating YouTube channel. Kaya importante, huwag mawala ng pag-asa at magdasal tayo sa Diyos na talagang pagpalain tayo at mas marami pang mga viewers at tatangkilik sa ating YouTube channel. So yun lang po, maraming salamat po.